Yun, hello, hello. Magandang araw sa inyong lahat. Sige lang, isang mga parang hindi ka makin. Putal lamig, men. Lalakad kami ngayon dito sa... Saan nga ito, ma? Beltline. Sa Beltline, sa Atlanta. So, sobrang lamig ngayon dito. Makikita nyo yung mukha ko medyo namumula na kasi akala ko kaya ko ng naka-short. Mali. Siguro pag-usapan natin today yung kung halimbawa bigyan kayo ng offer na mapunta kayo dito sa Atlanta, kung kukunin nyo ba o ano ba yung mga magagandang lugar na pwede nyo siguro pag in-offer sa inyo is kunin nyo. Wala akong experience sa North Georgia, ba pag sinearch nyo, ang pinupuntahan lang kasi namin siya pag halimbang umaalis kami. So maganda doon in terms of mga scenery, sa nature, ganyan. Pero yung baga pang araw-araw na buhay nyo, wala akong alam doon. Pero kung halimbawang mabigyan kayo ng offer, let's say sa tinatawag nila na within the perimeter ng Atlanta, which is Dunwoody, Sandy Springs, pwede din na mapunta ka sa Duluth, sa Marietta. Kung halimbawa mabigyan kayo dito ng offer is, sa experience namin dito for almost 3 years na, worth it ba na kunin nyo yung offer? Siyempre, depende rin yung kung magkano yung offer sa inyo. Pero in terms of yung lugar lang mismo, sa akin okay, men. Ano ba, ang weather dito, sinasabi nila lagi, 'di ba? Atlanta wala naman. May mga panahon na mainit dito, pero tulad ngayon, yung sobrang lamig dito. May mga naka-jacket. May mga naka-puffer jacket din talaga. So dito sa Atlanta, makakuha ka ng 4 seasons talaga. Tsaka mararamdaman mo talaga. Yung snow hindi masyado. Pero sabi nila every 3 years daw eh. Nakaranas kami ng snow dito last year. So siguro after 2 years pa ulit. So, may mga ginaya yata nila dito yung sa Japan ba yun? O sa Korea? Love lock. Sa Paris. Mga love locks sa Paris. Ayan. So in terms of yung mga gastos dito, yung mga renta ng bahay, magkano ba, kaya ba? Let's say for example, yung renta ng bahay, tingin ko kaya naman din. Kung mapapadpad kayo dito sa Atlanta, ang makukuha nyo hindi bahay, makukuha nyo is laging apartment, complex, ganun lagi. Hindi ka makakuha ng sarili mo, parang may sarili kang bahay na nakahiwalay, laging complex, which is fine, maganda din naman. Hindi naman din sabihin mo na parang masikip o ano, maganda din naman yung mga bahay. Tapos ang mga renta dito siguro nagre-range ng, syempre depende pa din sa lugar, pero kung 1 bedroom mostly nasa mga 1,100, 1,300, 1,600 minsan kung talagang maganda yung lugar na mapupuntahan ninyo. Yung sa amin 1 bedroom pero parang 1,700 siya. Pero kasi kagandahan nun is lakad lang talaga dun sa ospital ng misis ko, talagang malapit lang. Tapos malapit lang din siya sa lahat. Meron din siyang private parking. So, depende na rin sa inyo kung paano ang gusto ninyo sa inyo. Siguro pagkatapos ng contract namin this year, lilipat na kami sa 2 bedroom kasi malaki na rin yung anak namin. So, 2 bedroom na kami next time. Sa pagkain naman, wala namang problema sa pagkain. Sabi nga ng misis ko dito, lahat na ng gusto mo nandito, kuwera lang Jollibee. Pag nagkaroon na ng Jollibee dito, lahat na nandito. Kasi lahat na ng naiisip mo na pwede mong kainin, like Asian food, Mediterranean food, Indian food, Indonesian food, lahat na meron dito. Sobrang diverse ng lugar sa Atlanta. Hindi ka makakaramdam na parang ibang tao ka. Kasi every time na may pupuntahan kayo, lagi kang may kamuka. Laging merong iba, hindi lang puti, hindi lang itim, hindi lang asyano, halong-halo talaga dito. Talagang dito sila nakatira. So hindi lang sila, basta sabihin mo pag nakakita ka ng Pilipino, ganyan, parang turista lang, hindi. So ano naman yung mga cons o sa tingin ko yung mga bagay na pwede nyo pag-isipan muna
kung hindi nyo tatanggapin yung offer papunta dito, tingin ko talaga kung alba sa amin, tingin ko yung sahod lang talaga. Hindi naman mababa yung sahod man. Siguro sa mga gitna lang. Pero totoo naman na may blower. Lagpasan ko muna to. Yun, tulad nga ng sabi ko kanina, yung mga cons kung bakit siguro magdadalawang isip kayo pumunta dito. Siguro yung sa offer, yung pinakasahod mismo. Pero so nga sabi ko kanina, hindi naman mababa, hindi rin naman din ganun kataas. So definitely may mga mas mataas na offer sa inyo pagdating sa trabaho. Pero I guess depende na rin sa inyo. Kaya naman din, halimbawa, meron nga akong kilala, 3 yung anak nila pero isa lang yung nagtatrabaho. Pero syempre, talaga nag-overtime siya para makuha yung dapat nilang makuha. Kami, nagtatanong kami, bakit kami nasa 1 bedroom pa lang kami, tapos 3 lang naman kami. Kasi choice na namin yun. Kumbaga parang, yung panahon kasi na yun talaga, para makapagsimula kami ng maayos, kailangan namin muna na mag-adapt para hindi kami mahirapan sa pag-iipon. Kasi yan ang number 1. Kailangan lagi may natitira sa inyo. Kaya kami nag 1 bedroom muna is to make sure na minimal lang yung babayaran namin sa rent, pero at the same time convenient kasi malapit lang dun sa trabaho. Tapos ngayon dahil medyo meron na kaming emergency fund, paano, komportable na, pwede na kami ngayon mag-go to the next step, which is magkaroon na din ng kwarto yung anak ko dahil nga malaki na din nga naman kasi anak namin. Para naman dun sa mga kasama ninyo, mga dependents ninyo tulad ko, ano ba yung mga trabaho na available para sa kanila dito? Maraming trabaho din dito sa Atlanta. Pwede nyo sila ipasok syempre dun sa ospital. Pwede silang maging nursing assistant doon. Pwede din naman na doon sila sa opisina. Marami kasing opisina dito sa Atlanta. Isa yun sa mga pro dito. Kasi ang daming, lalo na kung IT ka, ang dami dito yung mga tech giants kung tawagin. Andito nakabase yung Google, andito may Microsoft. So, kung halimbawa yun yung linya mo, hindi ka magkakaroon ng problema magkaroon ng trabaho dito. Ulit sa may bahay. So, kung meron kayong questions tungkol sa Atlanta, kung nakatanggap na kayo ng offer, papunta na kayo dito, kung meron kayong mga questions, i-comment nyo lang sa baba. Isasagutin ko yung mga questions ninyo sa susunod na video. Kasi naalala ko dati nung pupunta pa lang kami dito, wala kaming makita halos na content creator na nandito sa Atlanta. So, I will try my best to answer your questions and then pag-usapan natin siya sa next video. And siguro pag-usapan natin more in depth tungkol sa buhay namin dito, kung may balak ba kami umalis, okay ba to para sa first date na pupuntahan ninyo, at lahat-lahat ng yan. Okay? Thank you ulit sa pagnood ng video and see you next time.